Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakasikat na haunted na kalsada sa Pilipinas, ang Balete Drive sa Quezon City. Bakit nga ba naging sentro ito ng napakaraming kwentong kababalaghan? At alin sa mga ito ang totoo? Samahan ninyo akong alamin ang mga kwento sa likod ng Balete Drive. Bago pa man maging isang residential area, ang Balete Drive ay dati raw taniman ng mga malalaking puno ng balete. At alam naman nating lahat, sa ating folklore, ang mga punong balete ay tirahan daw ng mga engkanto, kapre at iba pang mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya bago pa man tayuan ng mga bahay, mayroon ng aura ng misteryo ang lugar na ito. Ang pinakasikat na kwento, syempre, ay tungkol sa White Lady. Maraming bersyon ang kwentong ito. Sabi ng iba, isa raw siyang dalagang ginahasa at pinatay ng mga sundalong Hapon noong World War II. At ang katawan niya ay inilibing malapit sa isang puno ng balete. Sabi naman ng iba, estudyante daw siya na namatay sa isang car accident habang pauwi mula sa isang party. Meron ding bersyon na nagpakamatay daw siya matapos malaman na niloloko siya ng kanyang nobyo. Alin man ang totoo, iisa lang ang sinasabi ng mga nakakakita raw sa kanya. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at bigla na lang daw sumusulpot sa daan. Ang pinaka-classic na karanasan ay kapag nagmamaneho ka raw mag-isa sa Balete Drive sa gabi. Bigla mo na lang daw makikita sa iyong rear view mirror na may nakaupo sa backseat mo, isang babaeng nakaputi. Paglingon mo, wala naman. Pagtingin mo ulit sa salamin, nandun na naman siya, minsan mas malapit pa. Nakakakilabot, di ba? May mga taxi driver pa nga na umiiwas na dumaan dito sa gabi dahil sa takot na maisakay nila ang White Lady. May isang sikat na kwento mula sa isang taxi driver noong 1980s. Gabi na raw noon, may pumara sa kanyang isang magandang babae sa may Aurora Boulevard. Ang destinasyon? Isang bahay sa Balete Drive. Tahimik lang daw ang pasahero sa buong biyahe. Pagdating nila sa tapat ng isang malaking bahay, bumaba ang babae at sinabing kukunin lang daw niya ang bayad sa loob. Naghintay ang driver, pero hindi na lumabas ang babae. Dahil naiinip na, bumusi na siya, walang lumalabas. Kaya bumaba siya at nag-doorbell. Ang nagbukas ay isang kasambahay. Tinanong niya kung nasaan na yung babaeng pinahatid niya. Ang sagot ng kasambahay ay, "Sir, matagal na po siyang patay. Yan po yung picture niya." Sabay turo sa isang larawan sa altar. Halos himatayin daw sa takot ang driver at nagmamadaling umalis. Pero hindi lang White Lady ang kwento rito. Dahil may mga malalaking lumang bahay sa Balete Drive, marami ring kwento tungkol sa mga multo sa loob mismo ng mga kabahayan. Ang pinakasikat dito ay ang tinatawag na Haunted Mansion. Sinasabing ito ang bahay na pinagmumultuhan ng isang buong pamilya na minasaker di umano noong panahon ng martial law. May mga nakakarinig daw ng mga iyak, sigaw at kalabog mula sa loob ng abandonadong bahay tuwing gabi. May mga naglalakas loob na pumasok at ang kwento nila sobrang bigat daw ng pakiramdam sa loob na para bang may laging nakamasid sa iyo. May mga nakakakita raw ng mga anino na dumadaan at may mga naririnig na boses na bumubulong. Teka, bakit nga ba ganun kasikat ang Balete Drive? Malaki ang naging papel ng media dito. Noong dekada 80 at 90, madalas itong i-feature sa mga palabas sa TV tulad ng Magandang Gabi Bayan at sa mga pelikula. Naalala niyo ba yung pelikulang Hiwaga sa Balete Drive? Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita nito sa media, lalong tumatak sa isipan ng mga Pilipino na ang Balete Drive ay isang lugar ng kababalaghan. Naging urban legend ito na pinasa-pasa sa bawat henerasyon. Pero totoo nga ba ang lahat ng ito? Maraming residente ng Balete Drive ang nagsasabing wala naman silang nararanasang kakaiba. Sa katunayan, para sa kanila, isa itong tahimik at payapang lugar. Sabi ng iba, ang mga kwento ay posibleng gawa-gawa lang ng mga estudyante noon para manakot. O kaya naman ay pinalaki lang ng media para sa ratings. Isang teorya ang sinasabi na ang kwento ng White Lady ay ginamit daw ng CIA noong panahon ni President Ramon Magsaysay. Ginamit daw nila ang takot ng mga tao sa supernatural para hindi sila lumabas sa gabi
at para malayang makakilos ang mga ahente laban sa mga hukbalahap rebels na nagtatago sa lugar. Interesting, di ba? Kung totoo ito, ibig sabihin, ang isa sa pinakasikat na ghost story sa Pilipinas ay nagsimula bilang isang psychological warfare tactic. Isa pang anggulo ay ang perception natin. Ang Balete Drive, lalo na noon, ay madilim, maraming puno, at may mga luma at malalaking bahay. Kapag pinagsama-sama mo ang mga elementong ito, natural lang na makaramdam ka ng kaunting takot o kaba. Ang ating isipan ay may kakayahang mag-create ng mga bagay-bagay, lalo na kapag nasa isang lugar tayo na may reputasyon na nakakatakot. Ang bawat kaluskos ng dahon o anino mula sa poste ay maaring maging isang multo sa ating imahinasyon. Pero paano natin ipapaliwanag ang mga personal na karanasan ng mga tao? Ang mga taxi driver, mga residente, at mga ghost hunters na may sariling kwento. Sila ba ay nag-iimbento lang lahat? O baka naman mayroon talagang enerhiya o presensya sa lugar na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Ang katotohanan ay mahirap patunayan o pabulaanan ang mga ganitong kwento. Ang Balete Drive ay nananatiling isang lugar na nababalot ng misteryo. Para sa mga naniniwala, ito ay isang portal sa mundo ng mga espiritu. Para sa mga skeptics, ito ay isang produkto lang ng malikot na imahinasyon at impluwensya ng media. Ikaw, anong paniniwala mo? Naranasan mo na bang dumaan sa Balete Drive sa gabi? May sarili ka bang kwento o may kakilala ka bang may karanasan dito? Ang misteryo ng Balete Drive ay patuloy na mabubuhay hanggat may mga taong handang makinig at magkwento. Ito ay bahagi na ng ating kultura, isang modernong alamat na sumasalamin sa ating paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan at sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay natin sa misteryo ng Balete Drive, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. I-comment nyo na rin sa ibaba ang inyong mga saloobin o karanasan. Maraming salamat sa panonood at mag-iingat kayo palagi, lalo na kapag napadaan kayo sa Balete Drive.